Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 10 hanggang 12. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama siya'y tumatalikod. What steers your life's direction? Ano ba yung nagbibigay ng direksyon po sa ating buhay? So ano yung naghahatid sa atin sa isang magandang destinasyon sa buhay na ito? Kaya kung pag-aaralan niyo po ang inyong buhay ngayon, siguro may mapapansin kayo. Ano ba ang nagdala sa akin sa kalagayang ito na mayroon ako ngayon? Ngayon, sa Bible po, napakaganda po na may mga verses na kinukot pa ulit-ulit. At ito pong 1 Peter chapter 3 verse 10 hanggang 12, ito po ay galing sa Psalm chapter 34 verses 12 to 16. Ibig sabihin, kaya ito kinote ni Apostle Peter ay napakabisa nito pong mga verses na ito. At naririto po yung mga prinsipyo upang tayo po'y maka-experience ng isang mapayapa at saganang buhay. Naniniwala ako na ito ikinote ni Apostle Peter doon sa mga unang Kristiyano para ma-experience nila yung magandang buhay. So ang unang-una po dyan ay yung pong patungkol sa ating mga dila. Dapat po ay matutunan natin itong pigilan sa pagsasabi ng kasamaan, panlilinlang at madayang pananalita. So bakit po kaya? Ano po kasi sabi ng Santiago chapter 3 verses 3 and 4, yung ating pong mga dila, yan po ang nagbibigay ng direksyon sa ating pong buhay. Para po siyang timon, ng isang barko kung saan ito'y pinipihit, yun ang nagiging direksyon ng napakalaking barko. So, may impact po pala yung ating mga sinasabi. At ang sabi sa Luke chapter 6 verse 45 ng ating Panginoon, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga sinasabi. Kasi malinaw po kung ano yung naging kahinatnan ng ating buhay ngayon, may pinanggalingan po yan. Kadalasan po, ang dahilan ay yung ating pong tila. Kaya pansinin niyo po yung mga taong madalas nasasangkot sa gulo, napapaaway, nagiging komplikado yung kanilang buhay. Yung mga tao po na hindi nila kayang pigilan yung kanilang dila. Kaya ang goal natin sa ating po mga dila, dapat po ito'y maghatid ng blessing sa buhay ng maraming tao, hindi yung makasira ng buhay ng ibang tao. Pangalawa, ang isa pa sa nagdadala o naghahatid sa atin sa ating destinasyon sa buhay ay yung pong ating mga ikinikilos. Ang sabi po dyan sa mga talatang binasa natin sa 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12 ay yung gawin natin yung tama. Ang masama ay iwasan na. Bakit kaya? Kasi sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya sabi po sa verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, ay aani kung hindi tayo magsasawa. So ganun pala ang buhay, sowing and reaping. Kung ano yung itinanim mo, ay siya mong aanihin. So sa pamamagitan po pala ng ginawa natin sa buhay na ito, may resulta po yan. At maaring yung resulta niyan, yun ang dahilan kung bakit ikaw ay nasa kalagayan na hindi maganda ngayon o sa kalagayan na maganda sa pagkakataong ito. Kaya alam niyo po, iingatan niyo po ang inyong mga
actions. Ano po? Kasi alam niyo po, yung mga ginawa nating pagkakamali po noon, may consequences po yan. Hanggat maaari po mag-repair tayo. Ano po? I-redeem po natin yung mga nagawa nating pagkakamali. Ayusin natin. Ano po? Baguhin natin. Parang si Sakeo sa Biblia. Ano po? Nabigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na ayusin yung kanyang buhay. Kaya yun naman ang kanyang ginawa. Ano po, napakahalaga po na kung tayo po namuhay ng mali nung araw, ngayon po mamuhay na tayo ng tama. Ang sabi diyan, gawin ng tama, ang masamay, iwasan na. At panghuli po, sabi rito, pagsikapan ang buhay na payapa. So, alam niyo po sa buhay na ito, ang nagbibigay ng direction po kadalasan sa atin ay yung ating mga goals. Sabi po sa Santiago, chapter 1, verses 6 to 8, yung mga tao na hindi nila alam kung ano po yung direksyon ng kanilang buhay, ano yung hihingi nila sa Panginoon, talagang wala pong mapupuntahan yan sa buhay na ito. Kaya mahalaga po, meron tayong mga goals. Kaya lang po, dapat po ang goals natin ay yung goals na nagli-lead to peace and productivity. Lagi niyong tatandaan po, no? Pipiliin natin yung daang mapayapa. At ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 11 to 12, make it your ambition to lead a quiet life. At ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with all men. So, ang Biblia nagsasuggest na mamuhay tayo ng simple, tahimik, mapayapa. Ano po? Kasi mas productive po yun kesa po yung nakikisangkot tayo sa buhay ng ibang tao o nakakaapekto tayo sa iba sa pamamagitan po ng ating ginagawa. Yung dahil lang sa ating mga kagustuhan sa buhay, mga pangarap, may mga masasaktan tayong ibang tao o masasagasaang ibang tao, mag-iingat po tayo. Ano po, hanggat maari ay mamuhay tayo na nakakasundo po natin ang lahat ng tao. Magtrabaho po tayo ng tahimik, ano po, at i-enjoy natin yung ating pong pinagkakitaan, hindi yung umaasa po tayo sa ibang tao. Ganun po ang gustong sabihin ng Biblia. Gusto mo ng buhay na sagana? Gusto mo ng buhay na mapayapa? Pagsikapan mo yung buhay na mapayapa. Ano po, kasi ang hirap po pag may mga kaaway ka, may mga kagalit ka, may mga katampuhan ka, may mga taong naiinis sa'yo, hindi magiging maayos ang iyong paglakad. At higit sa lahat, para kang walang kalayaang gawin kung ano ang gusto mo kasi alam mo may mga tao na galit sa'yo. Mahalaga po yung namumuhay ka ng payapa, namumuhay ka ng may pag-ibig at sa buhay na ito, mas mai-experience mo yung freedom, yung pong buhay na payapa at sagana. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.